Ayan. So, welcome back to my YouTube channel. So, pangatlong vlog na natin to. Bale, magre-review tayo ngayon ng fake na Victoria's Secret at saka original na Victoria's Secret. Tsaka ano yung pinagkaiba ng amoy nila, ano yung pinagkaiba ng packaging nila sa mga takip sa likod or front or sa mga font ng text ng mga nakalagay sa harapan tsaka sa likod. So, bumili ako sa Shopee ng fake ng isang bombshell at saka isang Bare Vanilla. So, ito yung mga fake. Ito siya, hindi ko to nagamit Bawas talaga to kasi nabasag yung dito niya. Basag to. Siguro nga kakatapon ng parcel ng mga rider. Ayan. So, yan. Ito yung dalawang fake. Ayan. Tapos, bumili rin ako ng dalawang original. Isang Bare Vanilla, isang Bombshell. So, i-compare natin ito. Itong original at saka itong fake. Tapos, itong dalawa. Tara, samahan nyo ako ulit. Palimpesahan natin nga Bare Vanilla. So, ito yon. Yan. Original, fake. Ipapalit natin. At left-handed daw eh. So, ito yung original, ito yung fake. So, ito yung front, tapos ito yung back. Diba? Si OG is matte finish, tapos si fake is very glossy. So, sa takip pa lang, ayan. Nakikita mo na. Tapos, yung original na Bare Vanilla is naka-emboss. Pag hawakan mo ko naka-emboss, lahat yung nakasulat. Sa back at saka sa front, naka-emboss. Tapos, yung takip niya is pulidong-pulido yung pagkasulat. Ayan. Sobrang pulido ng pagkasulat ng pangalan ng brand ng Victoria's Secret. Hindi na siya nag-autofocus. Tapos, yung ilalim niya may ganito. So, mag-ingat rin kayo kasi yung mga fake may mga ganito rin. Karamihan sa fake may ganito. Tapos, pag ginaganto mo siya, hindi siya natatanggal. So, ito yung fake. Diba? Pagkakargahin natin, natatanggal talaga siya. Tapos, yung Victoria's Secret dito, ayan, hindi lang nag-autofocus eh. Yung Victoria's Secret nakasulat dito, hindi masyado siya ganun ka pulido sa original. Tapos, hindi siya naka-emboss. Yung sa front at saka sa likod, hindi siya naka-emboss. Tapos, plain lang yung ilalim niya. Tingnan nyo. Compare natin ha. Ayan. Yung fake, yung fake, plain. Tapos, si original, meron siyang ganito. Tapos, meron pa yan siyang serial number dito or batch code ba ang tawag doon. Dito banda, meron yung batch code na nakasulat dyan. Ito talaga walang nakasulat dito sa isa talaga. Tapos sa nasal spray niya naman, si original, ganyan lang siya. Medyo hindi mo makita yung butas. Kaysa ito, nakikita pa yan dyan. So, ngayon magkakaalaman tayo kung same ba sila ng amoy sa original at saka sa fake. Tara. Unahin natin si original ha. Dito ko siya spray. Tapos yung fake dito sa rice. Pag-dry down muna natin kasi nga alcohol pa yan. So, amoy natin si original. Ang amoy niya is very creamy. Creamy yung vanilla niya. Tapos, sweet. Napakatamis. Then, powdery. Sobrang gourmand. Yun yung term. Sobrang gourmand siya. Masarap na masarap siya. Tapos, hindi siya masakit sa ilong. Ako kasi, user ako nito dati. Siguro, matagal na kahit nung nasa ibang bansa pa ako, gumagamit na ako nito. Paminsan nga nilalagay ko sa humidifier. Samantala naman, ito si fake, yung nasa right ko. Unang amoy is, naamoy mo yun si original, pero mas matapang siya. More on, alam niyo yung yung pag inuutusan kayo ng parents or lola niyo dati bumili ng vanilla sa tindahan, yung ganitong klase na vanilla. Natandaan niyo yan? Very 90s. Ganun yung amoy niya, literal na ganyan. Tapos para siyang may pagka-plastic. Parang ganun yung naamoy ko sa kanya. Hindi tulad nito. Pagkain, hindi siya masakit sa ilong. Ito naman siya, parang nakakahilo. Para sa akin lang, para siyang nakakahilo. Para siyang may pagka-plastic na iba. Hindi tulad nito, ang bango niyang amuin. Kaya yun, so, sa mga walang idea, mag-ingat kayo kasi kung hindi talaga kayo familiar or wala kayong idea sa Victoria's Secret, maluloko kayo nito kasi halos parehas sila eh. Nagtatalo lang sila sa color ng juice at saka sa font plus yung mga serial number sa ilalim kasi ang original meron talaga yung batch code kahit ang BBW, Bath and Body, merong serial number dito or batch code at ang tawag doon, hindi ko lang sure ha. Ang fake naman wala, pero paminsan yung fake meron nakalagay dito na parang barcode dan yung price. Paminsan nga mas mahal pa nga yung fake kaysa sa sa original kasi katulad nung yung bombshell may nakalagay na parang $28 samantala yung isa is 25. So, in-next na natin sila dito. So, umpisa natin. So, next naman tayo kay, ayan, bombshell. So, ito yung fake, ito yung original.
So ulitin ko, hindi ko to nagamit nabasag to sa pag-deliver kasi siguro yung mga rider, di ba, tinatapon-tapon nila yung parcel. Ayun nga, namuti-muti na siya. So start tayo kay original. So ano ba yung pinagkaiba nila? So si original, ayan, sa front is naka-emboss yung print, kahit yung nasa likod niya naka-emboss yan, ayan. Tapos yan, yung side, tapos ito yung likod niya. Then yung takip, ayan, yung takip niya is kitang-kita nyo, very pulido yung pagkagawa or yung pagka-engrave. Tapos para siyang aluminum metal. Yung takip ng mga VS na original para siyang metal. Tapos matte finish sila halos lahat din. Yung sa ilalim, makikita mo dito yung sticker. Ayan yung sticker niya. Plus, hindi ko sure if nakikita nyo, ito yung batch code. Ayan, may batch code yan dito na mali, na itim na nakasulat. Ewan if klaro. Yan, may batch code yan nakasulat. So doon mo malalaman yung original pag meron siyang batch code sa ilalim. Kasi yung fake wala siyang batch code. Meron lang siyang ganito. Tapos, pulido lahat ang gawa sa kanya. Ayan, pulido lahat. Sa takip pa lang eh. Ayan. Sobrang linis ng pagkagawa. Samantala naman si fake, ayan, hindi siya naka-emboss. Yan sa likod, hindi siya naka-emboss. Tapos yung takip is hindi siya metal. Para siyang plastic lang. Tapos hindi rin siya heavy tulad ni original. Tapos, ito yung sabi ko sa inyo, kung sa ilalim niya, meron siyang price, then barcode, pero wala siyang batch code na nakalagay dito. Ano lang siya, normal lang. Tapos, tingnan natin ha. Yung nasal spray niya is, saan ba yun? Yung nasal spray niya, ganito lang. Itim lang siya. Samantala yung sa fake is puti. Ganyan siya. So, magkaalaman tayo ngayon sa amoy. Kita try natin yung amoy. So, mag-i-spray tayo ng bombshell dito sa aking left. Tapos, yung fake sa right. Try down natin guys. Matapang pa to. So, unahin ko naman muna si fake. Mas naamoy ko yung alcohol sa kanya. Pero mabango. Tapos, amoy naman natin si original. So, mabango. Sobrang bango. Alam niyo yung ano? Alam niyo yung strawberry? Yung strawberry na juice? Pag inamoy mo yung si original, very juicy siya. Yun yung maano ko sa kanya ha. Parang yun yung ma-describe ko sa kanya. Pag amoy mo pa lang sa kanya, very juicy. Parang yung more on sweet. Tapos, parang, alam mo parang nakakauhaw yung amoy niya sa sobrang bango. Very juicy siya. Tapos ito naman, nag-fade na. So, nag-fade na yung amoy niya. Alcohol na lang yung naamoy ko sa kanya na parang siyang plastic. Hindi tulad nito. Very juicy, nakamasarap. Tapos hindi nawawala yung amoy niya. Dito nagbawas na eh. Pero yung unang spray nito, mabango. Parang same nito. Pero yun nga lang, more on alcohol and parang plastic na nasunog. Samantala ito, very juicy na parang strawberry. Yung mga prutas na pag ininom mo na fresh, ganun na ganun yung amoy niya. Sobrang bango. Hindi tulad nito, wala na. Fade na siya. Pero naamoy mo na lang yung plastic. So next tayo. So, ayan. Ito sila lahat. So, sa mga walang idea na bumibili ng mga Victoria's Secret or Bath and Body ng mga miss, so, i-check nyo na mabuti yung ilalim. So, doon pa lang pag wala na siyang batch code or serial number sa ilalim, magduda na kayo na fake yung nabili nyo. Mas better na bumili kayo sa store mismo or sa mga online na alam yung legit. Tapos, yung price nila, na mas better na bumili ka ng mahal kaysa bumili ka ng mura na alam mo namang fake yun. Kasi yung iba kasi bumibili ng fake tapos yung mga nababasa ko sa Shopee, bibili sila ng fake na tagtutuhan kaya tapos pag dumating yung item sasabihin nila na wala naman tong kwenta, sayang na yung pera. Tsaka ano ba naman asahan mo sa 200 na Bath and Body na and tsaka Victoria's Secret, malamang fake yun. Pero pag gagastos ka na nasa 1,000 plus or nasa 1 to 800 pataas, asahan mo na original yun. So sana nakatulong ako sa mga walang idea pagdating sa mga miss. So nabigyan ko kayo ng idea kung ano ba yung fake, ang pinakaiba ng fake tsaka sa original. So ayun, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe on my YouTube channel. So kita-kita tayo ulit. Bye-bye. So ayun lang, ito lang yung ni-review ko ngayong gabi. Itong apat na to, yung original tsaka fake. So sa mga walang idea pagdating sa miss, sana mapanood nyo to para magkaroon kayo ng idea kung original ba yung nabili nyo or fake. Kasi may iba na bibili ng 200 plus na Victoria's Secret, tapos Bath and Body, tapos magre-reklamo. Ba't ganito yung bakit ang bilis nawawala yung amoy? So magtataka ka pa ba, yung nabili mo is 200 lang, tapos magre-reklamo ka pa? Mas better na yung bumili ka ng nasa 1,000 plus to 800 pataas kasi original yon. Tapos i-check nyo mabuti yung sinasabi ko sa yung serial number or batch code. Kasi yung fake, walang batch code na nakalagay. Ang meron lang nakalagay sa kanila yung price. So, ayan.
ito lang yung na-review ko ngayong gabi. So sana nakatulong ako kahit papaano. Bale, kita-kita tayo sa next. So yun na yung Rustan. Bale, siguro next week marireview ko na yun. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe kayo, tapos pa-like and share na lang. Bye-bye!